gusto ko pa magkuwento. I really love my name kasi. So anyway, pagbigyan niyo na ako about my name, ganyan. So yun nga, my name is Stella Marie Josefa. That's only my first name. Meron pa akong middle name and may surname pa ako. Ayan. So bakit ko nga ba gustong-gusto yung name ko? Well, lahat naman siguro tayo gusto natin yung name natin, 'di ba? So kayo, ano bang kwento niyo about sa name ninyo? Well, na-realize ko na sobrang ganda pala ng name ko. Mas lalo kong na-appreciate talaga nung college ako. Sabi ng prof namin, ah, ano ba yung pinakamagandang word na pwede mong marinig? Yung parang sobrang ganda pakinggan sa tenga mo. Tapos parang ano, siyempre kami nag-isip kami, wala pa naman kami kasing idea. Ang dami naming mga sinagot. Nagsagot kami dun na mama, ah, papa, ganyan, or kung ano-ano pang magandang pakinggan na salita. I love you or I like you, ganyan. So, walang tumatama sa amin. And then, sabi niya, ang pinakamagandang word na maririnig natin na sabihin ng iba sa atin ay yung name natin. Then, na-realize namin, oo nga no, yung kapag may bumabanggit ng pangalan natin, parang ang sarap pakinggan. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo kung gano'n din ba kayo, pero ako gano'n talaga ako. Parang, oo nga 'no, pagka naririnig ko yung pangalan ko binabanggit ng iba parang ang sarap sa feeling, gano'n. Well, depende siguro sa sitwasyon kasi baka mamaya pinagkukuwentuhan ka or pinagtsitsismisan ka, 'di ba? Pero pagka name mo talaga is wala, iba ang dating sa akin ng name ko. Tapos nung bata pa ako, alam ko na talaga yung ibig sabihin ng name ko na Stella Marie Josefa, which is nga sabi ko dun sa una kong video is Star of Mary and Joseph. So parang ang religious ng dating, 'di ba? Well, meron din kasi akong nung ano naman ako nung nagkatikist sa church, sa church namin, nalaman ko din doon na dapat pala yung pinapangalan natin sa mga anak natin is yung may mga kinalaman sa Bible para yun yung maging model nila sa buhay nila dito sa mundo na parang meron silang nilo-look up to na maging model. Like for me, ang ibig sabihin ng name ko nga is Mary and Joseph, yung Stella Marie Josefa, yung Marie and Josefa. So, mas lalo ko talaga nagustuhan yung name ko. Kayo ba, nagustuhan niyo rin ba yung name niyo? Well, ito, kung sasagutin natin yung comment ni Miss Blight. Well, nasagot ko na 'to ng, naka-type pero gusto ko lang siyang gawan ng video. Kasi nga, yun nga, sobrang gusto ko yung name ko and ayun, sabi niya, "Nope." Tinanong ko kasi siya kung 3 words din po ba yung first name ninyo? And then sabi niya, "Nope. My daughter po ma'am, 3 words din, 21 letters, first name pa lang yun. I do research here in TikTok and I saw your post po. I'm so worried po kasi dahil lahat ng nakakaalam ng name niya ay sinasabing mahihirapan siya or mahihirapan." And then, so, yung sagot ko dyan, 21 letters. My name, yung Stella Marie Josefa, is only 18 letters. Yes. And then, kapag ka nag-fill out ako ng form, lalo na yung may mga box-box, 'di ba may gano'n pagka fini-fill outan natin ng mga forms, may box-box. May gano'n din akong experience, pero yung name ko is nagkakasya naman dun sa mga boxes. So kung 18, ilan na lang naman 18, 19, 20, 21, tatlo, siguro kasya pa rin naman yun. Siguro kung hindi magkakasya, edi dugtungan niya na lang yung box, gano'n. Hindi ko alam kasi sa experience ko, nagkakasya pa rin naman yung name ko. And then, kung mga forms naman na walang box, yung per letter, walang box na gano'n, yung maliliit lang yung lagayan ng pangalan, ang ginagawa ko is nililiitan ko yung sulat ko. Yes, nasanay din ako since bata pa ako. ah,
nasanay ako na kapag maliit yung susulatan, nililiitan ko din talaga yung name ko, yung sulat ko para magkasya siya. And then kasi, lesson din kasi sa akin yung nangyari sa birth certificate ni mama and sa mga iba niyang papers. Kasi ang pangalan ni mama is Maria Leilani. And then, nagkamali or nagkaiba-iba dun sa kanyang mga papers, sa mga documents niya. Yung iba, MA lang, 'di ba gano'n kapag Maria? MA lang nakalagay, MA tapos Leilani, gano'n. Ngayon, ang nasa birth certificate kasi niya is buo yung Maria. So ngayon nahihirapan siya, kaya sinabihan niya rin ako na kahit anong mangyari, huwag akong tamarin na sulatin yung name ko, na isulat ng buo yung name ko para yung teacher kasi minsan sa school talaga nangyayari yung mga pagkakaiba-iba ng mga documents, 'di ba? Yung, mali yung mga nasusulat kasi ginagaya lang naman nila din yung sulat ng mga bata, mga estudyante, gano'n. And then sabi niya wag na wag kong, iso-shortcut yung mga name ko. Tina-try ko siya minsan, pero since nasanay ako na buo kong laging sinusulat ang name ko, parang hindi ako yung tao or hindi akin yung name na sinulat ko kung hindi buo, gano'n. Hindi ko alam, gano'n din ba yung experience ng ibang mahahaba yung name, yung parang gusto ko buo talaga yung name ko 'pag sinusulat. Pagka sinusulat ko na Stella tapos MJ yung Marie Josefa, parang hindi kumpleto yung name ko. Kaya sinusulat ko na lang talaga ng buo kahit gaano pa kahaba. Well, siguro nasanay na ako na magsulat din ng mabilis pagdating sa name ko. Siyempre, sanayan na lang yun, 'di ba? Pero, ah, yun nga, huwag nating sanayin. Halimbawa, kat ito sa anak ni Miss Bright. Siguro 'wag natin siyang hayaan na i-shorten yung name niya. Simula bata pa lang siya kasi kung yan na yung nasa birth certificate niya yan na talaga ang masusunod, eh. So, siguro ang gagawin niya is mag-practice lang siya ng mag-practice na sanayin yung sarili niya. Makakasanayan din niya yan hanggang sa paglaki niya. Ako nga elementary, high school hindi naman ako nahirapan kasi since kinder is gano'n na talaga. Yes, since kinder gano'n na talaga yung pagsusulat ko. Sabi ni mama, nahirapan naman din talaga daw siyang magturo sa akin pero pinagtiyagaan niya akong turuan ng mahaba kong name, na masulat ko isa-isa and makasanayan ko na gano'n yung name ko. Well, ang bata naman kasi kapag nasanayan siya na gano'n yung paraan ng pagsusulat niya na mahaba talaga yung name niya, makakasanayan niya yan hanggang sa paglaki niya. Napagdaanan ko na yan, eh. So gano'n, hindi ako sanay magsulat ng maiksing name. Parang feeling ko hindi kumpleto, gano'n. Magiging gano'n din 'yan. Ayun, so ako if ever magkaanak ako, siguro dalawa lang na first name yung yung ipapangalan ko kasi ayoko na rin siya naman na mag-struggle na sobrang haba ng name. Pero ako hindi naman ako nag-struggle. Eh, I love my name nga, eh. Hindi ko alam. Pero, ah, ano pa ba? Yung about naman sa well, meron pa ako isang nagustuhan sa mahahabang name. Kasi maarte kasi ako ng mga kung ano-anong gusto kong gawin sa mga bagay-bagay, gano'n. So, halimbawa, gagawa ako ng mga social media name or kung ano-ano, puwede kong magamit yung tatlo kong name. Puwede kong magamit sa isa yung Stella lang, puwede yung Marie lang, puwede yung Josefa lang. Pagka may mga puwede akong paggamitan. Halimbawa, ipapangalan ko sa business ko, if ever magkaroon ako. Puwede kong gamitin yung Stella, puwede kong gamitin yung Marie, puwede yung Josefa, or kung ano yung pupuwede dun sa business na yun. So, marami akong choices. Yung iba kasi wala, eh, isa lang ang first name nila kaya wala silang choice. Pero okay lang naman yun, nasa yun naman yun, sanayan lang talaga siya. Ang masasabi ko lang talaga is sanayan lang. Yung point talaga ng video na 'to is sanayan lang siya kung mahaba man yung name mo, masasanay ka din at sigurado naman ako since bata siya, masasanay at masasanay din 'yan.